Hello guys, you see this? Tomorrow is Bakrib. Kaya ang dami-daming ship ngayon. Tingnan niyo sila, oh. Dami-dami nila. Nakakatuwa sila tignan. Marami nang bumibili ng mga ship ngayon guys. Dahil tomorrow ay Bakrib. Ibig sabihin, pagsasacrifice ng mga tupa, baka, bupalo, sa mga every name ng family. Katulad ng ngayon, tomorrow pala, bumili ng 5 tupa yung uncle ni Navid. Tapos, parang isa-sacrifice yun sa pangalan nila. 5 sila, kaya 5 yung ship na kakatayin. Tomorrow morning, lahat ng ship ay kakatayin kasi bago magsala, dapat na sacrifice na yung sheep or yung mga baka or yung mga kambing. Depende sa budget nyo kung ano yung gusto nyo i-sacrifice. Tapos kami, hindi kami magsasacrifice nun. Kundi ngayon ay bibili kami ng mga basmati rice. Tapos, ayun yung aming ibabakrib. Parang i-donate. Kasi ang pagsasacrifice bakrib ay ibig sabihin din nun ay ang pag-share ng blessing or pag-share ng pagkain. Tapos bukas yung kinatay nilang sheep or tupa or kambing or baka, whatever it is, ipamimigay nila yun sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak or kapitbahay ng mga Muslim. Ganon yung mangyayari. So ngayon ay papunta kami sa bahay ng aking biyanan. Nag-walking lang kami, 4. Iiwanan kasi namin itong 2 doon sa bahay ng aking biyanan dahil magbibili kami ni Navid sa grocery ng mga bigas nga na ipamimigay namin bukas. Siguro mga 3 lang, 3 bigas or 4 kasi sanim ni Alia, sanim ni Nihan at saka sanim ni Navid at sanim ko. Bibigay namin yun sa mga poor people. Katulad sa Saudi na ginagawa namin tuwing Eid, bumibili kami ng mga bigas doon, tapos itlog, tapos ayun yung pinamimigay namin sa mga mahirap. Ganun din yung gagawin namin dito. Kasi hindi namin afford na bumili ng sheep or tupa. At ayaw din ni Navid na magkatay. Hindi siya, maalam siya pero takot siyang, alam nyo yun, magkatay, magkikiliglig, ganun. Basta, tapos, bukas, hindi kasi pwede dito sa India na bidyuhan yung pagsasacrifice ng mga tupa. Kaya, yun. Ayan. Iwanan na namin sila. Go. Come. Oh, open the door. Dito siya dyan iiyak kasi sanay na siya na iniiwan dyan. See guys, itong bahay na to, ang dami-dami din nilang sheep. So, ibig sabihin marami sila dyan. Marami sila sa sacrifice. Ito kami mag-grocery. See guys, nakauwi na kami. Tapos ngayon naglagay ako ng mandi. Kung nakikita nyo mabuti. Ayan yung pagkaka-design ko. Alam ko maganda yan. Kita nyo, basta. Tapos yung kay Alia, ginawa ko siya, binura niya naman agad. Show yours. Show your mindy. This one. In the, ayan, oh. Binura niya agad, hindi naman makita. Flower yan eh. Tapos nalagyan ko siya ng parang cutics. Mommy! So yan guys, binura niya kasi. It will not become pretty. Tingnan niya yung akin guys. Ayan. Tomorrow is Eid. I will wear new clothes, new shoes. No! Ay, no. Ang aking damit ay white, tas kay Alia brown. Yan ang aming team. Pinalit nila yung mahindi sa floor eh. Oh.
Hey guys, ayun, nakauwi na kami galing sa aming tour sa mga kamag-anak. So ngayon ako ulit nakapag-vlog. Mula kahapon, iduduktong na lang natin sa vlog natin. Ang daming chismis. So ayun, naging busy kasi ako kanina umaga at sobrang dami namin ilasikaso, nagluto, ng biryani, tapos naglinis ng bahay. Dahil sinasabayan niya ako. Huh? Kasi bago kami umalis, kailangan malinis yung bahay. Tapos nung after namin kumain ng lunch, family yan. Ano lang ako, si Navid, si Alia, tapos si Nihan. Kami lang yung kumain ng lunch dito sa bahay. After nun, natulog kami lang saglit, mga 30 minutes. Tapos, pumunta na kami sa mga kamag-anak ni Navid kasi nga Eid nga dito guys ngayong araw na to. So, ayun, kakauwi lang namin ng mga 7:20 ganyan, kakauwi lang namin. Tapos, yung friend kong Pinay, si Ate Glenn, nag-message siya kung 7 pwede daw silang kapunta. Kasi pupunta dapat sila kanina. Kaya sabi ko, pupunta nga kami sa mga kamag-anak ni Navid. What? Tapos, ang huli pinuntahan namin yung bahay ng nanay ni Navid, si Omi. Nag-greet lang naman kami na Eid, ng Eid Mubarak. Kasi hindi na kami nag-stay doon kasi basta, mahirap i-explain bakit. Pero, okay naman na kami ng biyanan ko at okay naman si Navid sa kanyang ina. Kaya, okay din kami ng sister-in-law ko. Pero may reason kasi kung bakit umalis kami agad doon. Tapos, umuwi na kami. Sakto, naka-receive ako ng message kay Ate Glenn. Sabi niya, kung pwede 7 p.m. ay pumunta sila dito sa bahay kasi nandun daw sila Ate Mariam. Tapos sabi ko, sige, punta kayo. Pumayag naman si Navid. Kasi inimbitahan talaga namin sila kanina dapat lunch. Late na siya naka-reply, hapon na. Galing daw sila sa auntie ng asawa niya. So ngayon inaantay ko kung parating na. Sino nga nagre-reply, baka on the way na yun. Inaantay ko na lang. Ay. Ang problema ko ngayon guys, konti lang yung biryaning niluto ni Navid. Kasi sabi nga kanina lunch, hindi nga sila pupunta. Kung pumunta sila kanina ng lunch, di sana maraming naluto si Navid. Ngayon, ang biryani na lang namin hanggang ngayong dinner na lang. Konti lang talaga niluto niya. Kasi nga baka daw masayang, sabi ni Navid kung wala namang pupunta, diba? Tapos, kanina, ang dami-dami na pupunta dito. Bigay ng moton, yung mga sheep nga yung tupa, tapos baka na karne. Ayan, punong-puno na yung rep namin, guys. Wala nang paglagyan yung aming freezer. Problema ko na yung pag-arrange ng freezer namin kasi maliit nga lang yung freezer namin. Tapos puno na siya ng moton. Hindi naman siya pwedeng ipagsama-samay kasi magkakaiba naman yun. Baka sabi ni Nabi hindi na pwedeng ipagsama-samay. Ay. Makulit ang bata. Makulit si picture ka daw, picture. May batang makulit. Oh, ganda ng damit niya, oh. Show your shoes daw. Yan ang kanyang outfit ngayon, eh. Tapos, ito yung akin, oh. Dress lang. Ay, hindi siya dress. Parang top dress lang siya. Tapos, nilagyan ko lang siya ng white leg. Ito yung kanyang shoes. Oh, Indian shoes yan, guys. Oh, machi-machi. Tapos, yung headband niya, including yan sa damit. Binili namin to kasama na yung headband. Nagpapaksikat naman. Oh, keep it na, Dad. Dad, beside of Mommy's shoes. Mommy's shoes? Oh, beside. Here, where is Mommy's shoes? Put that one, your shoes there. Put your shoes. I said no. Your shoes, put it there. Yes. Yes. Go. Put it there. Beside of Mommy's shoes. Arrange it properly. Okay. Enough. Now, put it there, my shoes. Keep it there only. Okay. Good job. Enough. Oh. Anya is very good now. So, ayun. Nantayin ko lang sila, guys.
At si Nabit umalis, bumili ng pan or yung nga sa atin kung tawagin, yung nguya-nguya. Yun, gusto niya kasi yun after kumain ng biryani. Quack, quack, quack. Yak, 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 yak.